Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at sa mga oras na ito, tayo na po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banalagawain sa umagang ito, praise God, at tayo po ay dadako po sa pagkikinig po ng salita ng ating dakilang Diyos. Kaya bilang paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon, tumayo po tayong lahat, mga minamahal, tumayo po tayong lahat, at narito po ang ating beloved ordained preacher, Brother Fred De Ases. Ang pagkakataon, aking binibigay sa Kanya. God bless you, beloved preacher, Brother Ian Gayoso. Tayo po'y nalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis na banal presensya. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng youth choir, isa lahat sa awitin ng Jesus Finest Direction Choir, mga tugtugan, mga special awitin. Salamat na rin sa pagbibigay. Salamat po sa wala ko tatapat. Pag-aral ng salita, ikaw magpala sa galakil ako magawa. Masalamat ko sa inyo sa unang dalay, Mahal Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind of Satan, di mo sa bilip doubts. I command you in Jesus' name. Cast out right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po na magbigay ng pinamataas na pagpupuri, na samba sa ating Diyos na buhay, ating pinakamahal na Jesus. I'd like also to give double honor, respect to beloved evangelist Wildenstein Almeida, 10-time prophet or loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, our beloved Mama dear, sa ilang mga beloved children. Nabati ko rin natin mga beloved co-preachers, mga elders, prayer warriors, sa ating mga beloved co-workers, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal, maganda na umaga po, purihan naman ang Pinoon. Kindly, ibasa tayo na mahal. Revelation chapter 17, verse 5 up to 11. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17, ang talata po ay 5 hanggang talatang 11. At sa kanya noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan at sila'y mga nananaan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan, pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating at pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring 8 at siya sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. We are ushering to the rapture. Ushering, or in other words, leading. Mapunta na po tayo. We are leading or ushering. Whether we believe it or not, the Word of God will be fulfilled at the right time. Amen?
we are leading, ano po yung nangyayari ngayon? Malinaw po yan. Papunta na po tayo sa rapture, then to the millennium. Alam naman natin na pag sinabing millennium, the 1,000-year reign of our Lord Jesus Christ after the greatest tribulation. Papunta na po tayo dyan, na mahal. Rapture mo na mauna. Ano po yung nangyayari ngayon? Introduction po yan ng the greatest tribulation. Ano po nangyayari ngayon sa mundo? The coming reign of the Antichrist. Kaya nga dito nga sa binasa natin para maintindihan natin at masabi natin sa iba na mahal. Nakasulat sa kanyang noo, Mystery Babylon, the great, the mother of harlots and abominations of the earth. Tinutukoy pa yun ng Babylon the Great, yung religious system. Bakit binanggit ang Babylon? Yung religious system na nandito ngayon, yung religion na pinakamalaki na sa mundo ngayon, nagsimula po yan kay Nimrod, kung sa history, din sa Bible, sa Genesis. Kilala po natin si Nimrod. Siya po yung nagpatayo ng Tower of Babel o Babel. Sabi iba, Babel. Sabi ng mga kano, Babel. Sa atin, Babel. Kaya doon po nagsimula. Yun po yung nagsimula yung pangalan, Babylon. Galing po doon sa Tower of Babel o Babel. Ang leader po doon si Nimrod. Ano po yung nangyari doon sa the plain of, doon sa kapatagan ng Shinar, doon sa Genesis? Nagtayo po sila ng tower, napakataas, na gusto nila makarating doon sa langit. Di ba? Yun ang istorya dyan. So, ano nangyari? Kinonfuse, ginulo ng Diyos yung kanilang plano. Kasi makalaman yung kanilang plano. Gusto nila itaas ang kanilang sarili without God. Gusto nila itaas ang kanilang mga gawaing makalaman na walang Diyos. At hindi po yan. Hindi po yan ang kalooban ng Malapinon. Hindi pwede ang tao magtaas laban sa kalooban ng Diyos. Amen? So ano, alam natin istorya dyan, ginulo sila, nagkaiba-iba sila ng wika. Kaya nga ang daming wika. There are about hundreds and even thousands of languages in the world. Doon po lang nagsimula sa Babel. Si Nimrod po ang leader. Nimrod is the type of the Antichrist. Sa simula pala ng Biblia, sa Genesis, meron na po tipo yung Antichrist. Kaya yung sinasabi natin, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Ang, mother of harlots, abominations, karumal-dumal. Hindi ko na ma-recall ang Tagalog ng harlots. Mother of harlots. At tinutukoy yan in our time, at tinutukoy yan ay yung mga pananampalataya na lihis sa Word of God. Ibig sabihin, mga churches na iba sa the true church of Jesus Christ. Yan pinutukoy ng harlots. Sa maikling, sa ibang lingwahe, daughter churches. Ayan, tinutukoy. Daughter churches. Kaya ito mother church. Pinaka-mother church, alam na natin ang Catholicism, the greatest church in the world, the biggest church. That is the mother church. And harlots, yung kanyang mga sangay na mga churches. There are thousands of religions, hundreds of religions all over the world, about 10,000 religions. Diba, 10,000 yan, Baptist, Methodist, Aglipay, lahat yan. Ang tawag po sa Biblia ay, wala na tago-tago dito sa atin. Yan po lahat. Ang tawag sa Biblia ay
daughter churches or harlots. Yan po yan. Diretsuhan na lang po yan. Di na natin inisa-isa. Yan po tinutukoy. Mystery Babylon, nagsimula po yan, in our time, pinakamalaking reliyon sa mundo. Yun na po yan. Verse 6, and I saw the woman drunken with the blood of the saints. At nakita ko yung babae na nalasing ng dugo ng mga banal. Yung babae tinutukoy ay church. Yun ang tinutukoy yung Mystery Babylon, yung church. In our time, nagsimula kay Nimrod, di ngayon na po yung pinakamalaking iglesia, di Catholicism, pinakamalaking church. Yan ang tinutukoy dyan. Nakita ko yung babae, sabi ng Juan, nalasing ng dugo ng banal. Why? Bakit nalasing? Ito po ang pumatay na marami mga Kristiyano. This religion. Amen? Nalasing. Ibig sabihin, marami siyang minurder. Marami siyang pinatay. Kahit mga banal, pinagpapatay. Mga malampalataya. Simula pa noong araw, until now. Namaha. Yan sinabi. And when I saw her, I wondered with great admiration. Nung nakita ni Juan, siya po'y labis na namangha, inamahal. Hindi niya akalain na tindi pala. Biro mo, binabanggit ang Diyos yung pala, madaraya, inamahal. Mapatay. Until now, yan ang trabaho nila, pumatay na mga hindi ayon sa kanilang dogma, kanilang mga turo, doctrine and dogmas. Namahal, yan po kanilang trabaho. Namahal. Lahat ng kukontra sa kanila ay, kahit presidente pa yan, they can assassinate the presidents. Ganun pa ang trabaho nila. Namahal. Hawak nila mga bangko, lahat ng kayamanan. Very powerful sila. Pero sa iglesia ng Diyos in our time, ito lang ang hindi nila kaya. Hallelujah! Amen? Verse 7, and the angel said unto me, sinabi ng anghel kay Juan, kasi pinakita sa vision, sa mga tain, bakit ka nagtataka? Sasabihin ko sa iyo, verse 7, ang misteryo, ang hiwaga ng babae, and of the beast that carried her. Ang hiwaga ng babae at yung hayop na nagdadala sa kanya, which has the 7 heads and 10 horns. Yung hayop na dadala sa kanya, yung woman ay church, at yung hayop nandoon, alam mo yung hayop tinutukoy, bago natin tuloy yan, pakibasa muna, dagdagan natin. Revelation chapter 13, verse 5 up to 6. Revelation 13, 5 to 6. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talata po ay 5 hanggang 6. Ganito po sinasabi, mga minamahal. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. 6. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pasungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Ayan, pusongin o blasphemy. Yan po, ngayon na mahal. Itong the beast o the false prophet o red dragon, mamaya, tanda pa natin, 16:13 ng Revelation, sabi dito 16:13, and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Nakita ni Juan Bautista, Juan the Beloved, ang masamang espiritu, lumabas doon sa dragon. So, ang dragon sa Biblia, walang iba kundi si Satanas. Amen ba? Lamahan? Nandiyan pa ba kayo? Huwag po kayo matulog na mahal para hindi po mawala sa inyo yan. Yung ating matututuhan ngayon sa unang dalangin ng mga apostol. So, yung masamang espiritu katulad ng palaka, lumabas doon sa
bibig ng dragon at ganoon din sa bibig ng hayop at sa bibig ng false prophet, yung bulaang propeta. So, ang beast, ang false prophet, ang dragon, ang satanas, ang hayop, yung antichrist, at yung false prophet ay iisang tao. Amen ba? Ilang mahal? Malinaw po yan, binasa natin. Kasi lumabas yung bad spirit, tatlong masamang espiritu na lumabas daw sa bibig ng dragon, dragon, satanas, lumabas din doon sa bibig ng hayop, at lumabas din sa false prophet. Lumilitaw na yung dragon, satanas, yung beast, at saka yung false prophet ay iisa. Amen? Tama yung sinasabi natin na pastor. The beast is devil, Satan incarnate. Ibig sabihin, yung hayop na yung antichrist na nag-iikot ngayon, yung nagsasalita, ano pinagsasabi, pinupusong yung si Jesus Christ daw, tao lang, hindi ka makapasok sa langit pag wala kang baksen. Naku po, harap-harapan. Harap-harapan ka din natin tao. Harap-harapan din natin siya ibulgar. Amen? Harap-harapan din natin yung mga tao. Harap-harapan ka rin namin ibubulgar. So, yung red dragon, satanas, yung hayop, at yung false prophet ay isang tao. Bakit? Si satanas mismo ay pumasok doon sa antichrist at siya rin yung false prophet. Talaga naman false kasi wala sa sinasabing katotohanan. Lahat ang sinasabi niya ay puro kabulaanan at puro against all his decrees, all his doctrine are against the law of God, against the word of God. Amen? Pero mo sasabihin mo na yung babae pwede magsama ng pare babae. Gagawin mo legal, lalaki. That is against the law of God. Then, gagawin mong legal, you are a false prophet. You are a devil incarnate. Kawawa yung mga tao na hindi alam ang word of God, pero salamat sa Diyos, ang tunay na iglesia ng Diyos, by the leading of the true man of God in this church, hindi kaya dayain at hindi kaya talunin ng sinumang kapangyarihan sa mundo na ito. Kahit gaano pa ka-powerful na demonyo, you cannot prevail. Hindi mo kaya ang tunay na iglesia ng Diyos. Hindi ako may sabi niyan. The Word of God says. Amen? Kaya manak ng Diyos, mga weakest viewers, do not fear. Huwag ka matatakot kahit sino man. Walang makapigil sa iyo. Go on! Jesus is God. Jesus, the Almighty God. Just a mention of the name of Jesus, the devil will tremble. Lahat manginginig. Just a mention of the name of Jesus Christ. Malinaw yan pag nagkakaisa tayo na mahal at matuwid ang puso natin at walang dahilan na hindi ka matuwid dahil lagi kang naglilingkod sa ating malapit. Pag lagi kang nagpupuri, lagi kang nag-overnight, lagi kang sumasamba, lumalayo ka sa kasalanan, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pagbanggit mo sa pangalan ni Jesus, walang masama, walang demonyo na haharap, kaya tumindig laban sa. That is proven for how many times? Time and time again, pinatunayan na ang iglesia ito ay tunay na iglesia ng Diyos. Amen? Alala ko nung araw, nung binata pa ako, may kapatid ako sa ibang bansa, nagtawag sa akin. Wala pang cellphone noon eh. Landline lang nung araw eh. Tumawag sa akin na mahal. Binata pa ako. Nagugutom pa kami sa pastoral house. Inaalok ako ng malaking pera. Trials kami. Totoo talaga sinabi ng Biblia. Pag naglilingkod ka, kahit yung mga relatives mo, ingatan ng Diyos. Amen? Meron na sa ibang bansa na pakalayo, nagtatrabaho,
Hanggang ngayon, nandoon pa sila. Pero hindi pa nagpapadala sa akin. Hindi naman tayo masa kasi sa tao eh. Hindi naman tayo nangihingi eh. Amen ba? Bakit? Sa Diyos tayo nangihingi. Iinalok pa nga ako, tinanggihan ko pa nga eh, nung binata pa ako. Sabi niya, may himala na nangyari sa kanya. Nasagasaan po siya ng kotse doon sa Canada. Binata pa ako, naalala ko lang ngayon. Pagdating na sa ospital, kasi ano siya, unconscious eh, nawala ng malay ng aksidente. Nasagasaan ka ba naman? Laki ng dami sa katawan. Sabi ng doktor, himala, sa ganung mga kaso, ikaw lang nakasurvive. Tama mo? Hindi yun, Kristiyano yun naman, ha? Totoo man na Pinoon. Pag naglingkod ka, damay lahat ang mga relatives mo. Damay sa pagpapala, damay sa pag-iingat. Kaya, dapat maglingkod talaga tayo ng lubusan dahil maraming benepisyo, hindi lamang sa iyo, pati sa mga kaibigan mo, pati sa mga kamag-anak mo, kapatid mo, lahat, anak mo, magulang mo, kasama sa benepisyo na tatanggapin mo galing sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya di tayo dapat manlamig. Minsan may mga discouragement, may mga problema sa paglilingkod. Isipin mo lang, na mahal, na hindi lang ikaw, pati mga kamag-anak mo, ay ingatan ng Diyos pag matuwid ka. Patuloy ka naglilingkod sa malapay. Tumawag sa akin, sabi niya, himala daw sabi ng doktor kasi ganito lang yung lahat daw ng kaso na katulad ko, wala daw nakasurvive, patay daw talaga. Kasi laki ng damage sa kanya. Pero nakasurvive siya, nabuhay siya, na mahal. Dahil sa pasalamat siya siguro, inalak ko ng malaking pera. Nung araw, yung 500,000 pesos, napakalaki niyan. That was 1984. O 83 yata yun, hindi ako nagkamali. 500,000, malaking pera yan. Amen ba? Yan na mahal? 1983, 84. Alam ko, magkanong katumbas ngayon ng ganong 500,000, paladalhan ka. Dahil binayaran siya na malaki doon ng naka-aksidente sa kanya. Nakabangga na kotse, binayaran siya na malaking pera. So, inaalok ako ng 500,000. Papadala ko sa'yo, gusto mo? Sabi ko, pero may condition kasi, inegosyo ko daw. Inegosyo na padala ko ng 500,000, inegosyo mo. Sabi ko, hindi pwede, hindi ako pwede mangnegosyo. Worker ako. Palapakan natin, malabay. Hallelujah, amen? Kaya tinanggihan ko talaga. Eh kung medyo tuso ang isip natin, pwede ko lang sabihin, sige, kahit di ko negosyo, pwede ka sabihin, sige, uuhan ko na negosyo, pero akin na yung pera. Pwede, di ba? Kapatid ko naman. Pero hindi ko talaga ginawa. Naging honest tayo. Sabi ko, hindi ako pwede negosyo. Ibigay mo na lang sa iba. Hindi ko alam kung kanino pinadala. Pinadala sa ibang kapatid ko. Wala ko nabalitaan na pinadalhan. Pero yan po ay totoong istorya. Hindi ko po talaga tinanggap. Pati mother ko, kinukulit ako noon. Tanggapin mo na. Kasi, di ba, pagsubok kayo dyan, sabi ko, hindi ko kailangan. Kasi, pagsubok lang ito, isang araw, pagpapalain din yung mga nagpapatuloy, naglilingkod sa malapit. Yung mother ko, na-convert po yan na mahal, naging Kristiyano. Naging adult choir member pa. Dating taga-usig. Ang Diyos talaga may hawak ng puso. Maglingkod ka lang ng totoo. Bahala sa mga kamag-anak natin. Amen? So yun po yung nangyari. Yun po yung totoong nangyari talaga. Hindi po natin tinanggap. At hindi po tayo ng negosyo. Until now, hindi tayo nangungumission kung ano-ano dyan. No! Wala tayong tinatanggap na commission kung ano-ano. Tumutulong pa tayo, nag-aabuno pa tayo. Pero we'll never accept any reward or commission or whatever. Hindi tayo tumatanggap. Diba? Praise the Lord! Hindi tayo pwede magsinungaling dito. Lahat ng sinasabi dito ay katotohanan. Amen ba? Alam kami umaasa sa Malapino kung ano yung para sa amin yun lang. Hindi kami gumagawa ng mga extra income. No, never! Kami ay para sa Diyos lang.
Kung kami pagpapala, ipagpala. Kung hindi, walang problema din. Yung langit, higit pa yan sa mga pagpapala dito, sa mga bagay dito sa mundo. Siya po yung nag-testify sa akin. Sabi niya, hindi pa yung kapatiran natin ha. Sabi niya, pinakita sa akin ng Diyos, sabi niya. Nakita raw niya malaki raw hayop, malaki raw ribulto na napakalaki. Napakabagsik daw na hayop. Lahat daw ng mga rilong sa mundo, hindi raw nakakatalo. Lahat nagagapi ng malaking hayop daw. Nakita niya, hindi pa Christian yun. Naalala ko lang yun, that was siguro mga more than 30 years ago na yun. Ngayon ko lang naalala, pagtayo ko dito. Ang dami raw mga iglesia, mga simbahan, umatake raw sa hayop. Ni isa raw walang natagumpay. Sabi niya, isa lang natagumpay, nakita ko. Hindi pa Christian niya, pinayagan ng Diyos, hindi pa Christian. Nakita ko lang, Jesus Miracle Crusade, yung lang na nakatalo sa hayop. Sabi niya, nag-iisang iglesia sa mundo, yung simbahan ninyo, nakita ko mismo, Jesus Miracle Crusade. Yun lang ang nakagapi sa malaking hayop, sabi niya. Totoo yan sa Biblia. Peter, upon this rock, I will build my church. Sabi na Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Hindi kaya magtagumpay ang impyerno, pintuan ng Hades. Kaya mga kapatid, yung mga pagsubok ninyo, maliit lang yan. Mga karamdaman ninyo, maliit lang yan. Huwag kang mawala ng panampalataya. Lagi ka lang magtiwala sa magtatagumpay at magtatagumpay ang anak ng Diyos. Amen? Sabi ng anghel sa kanya, bakit ka nagugulumihan? Nagtataka. Sabihin ko sa iyo, ang hiwagas ng babae at yung hayop na nagkakanlong sa kanya. Yung hayop, which had 7 heads and 10 horns. Yung hayop na nagdadala doon sa church. Alam na natin yan eh. Ayan. Verse 8, and the beast that thou sawest was and is not. At ang hayop na nakita mo, hindi siya, ngunit hindi siya, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. So, tama yung sinasabi ng pastor. Yung false prophet, itong leader religion, ay devil incarnate. Kasi sinabi rito, and shall ascend out of the bottomless pit. Yung hayop daw galing mismo sa bottomless pit. Yung beast, yung antichrist, yung tao na nagsasalita ngayon, sabi doon, galing daw yan sa bottomless pit. Ayun ano sa Tagalog yung bottomless pit. Yung hukay na walang hangganan. Di ba? Ang tinutukoy yan, pag sinabing hukay na walang hangganan, yan po yung hell. Imperno po yan. Amen? Galing daw mismo doon yung beast. Ibig sabihin, yung Satanas pumasok talaga doon sa false prophet. Amen ba? Yan, lakas ng loob niya magsalita. Sabi niya, si Jesus tao, ganito, babae, lalaki, pwede. That is blasphemy. Puro pamumusong yan. Laban yan sa salita ng Diyos. Isa lang ang pwede magsabi niyan, demonyo lang. Yung tao ng salita, ibig sabihin, sinapian na talaga ng devil. Ayan. And they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. At sila na nananahan sa lupa ay mamamangha na ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay bago pa may tatagan sa libutan. Nung nakita nila ang hayop na siya at hindi siya, ngunit siya. Yung hayop daw, siya, hindi siya, at siya. Yung Antichrist daw, yung false prophet, yung leader ng reliyon yan sa mundo, nandito ngayon, siya raw yon, hindi siya, ngunit siya. Kasi marami kasi sila, namatay, papalitan, namatay, papalitan. Siya, hindi siya, ngunit siya. Yung papalit, yun din. Antichrist pa din. Yun ang may sabihin. Was, is not, and yet is. Siya, hindi siya, kasi namamatay at pinapalitan din. Yun po yun.
Ayan, verse 9. At ito yung, and here is the mind of wisdom. Ito ang isipan na mayroong karunungan. The 7 heads are 7 mountains on which the woman seated. Ang 7 bundok daw, ang 7 ulo ay 7 bundok na sa nakaupang babae. So kanina yung babae ay nakaupo sa 7 bundok. Ibig sabihin yung church daw, doon nakalagay sa 7 bundok. So sa history, yung Vatican City ay binoldoser po yan. 7 bundok yan sa world history. Binoldoser, doon nilagay yung Vatican City. Totoo talagang Biblia. Amen? The 7 mountains, the 7 heads are 7 mountains. Yung 7 bundok, 7 ulo ay 7 bundok. Saan nakaupo yung babae? Nandun na ng church. Ito, verse 10. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is. Meron daw 7 hari. Ang 5 ay nabuwal, namatay, ibig sabihin. At mayroong isa, at ang isa ay darating. At kung siya darating, siya ay mananatili sa maikling panahon lamang. Meron daw 7 hari. Kung titingnan mo kung sino ang 7 hari, nandito ang sagot sa verse 11. And the beast that was and is not, even he is the 8 and is the 7, and goeth into perdition. Yung hayop, yun pala yung hari. Yung Antichrist, sila raw yung meron daw 7 hari. So mahabang istorya yan. Kung balikan natin ang history, way back 1929 na mahal, yung Vatican City, yan po ay humiwalay sa Rome. Naging may sariling estado, may sariling silang batas, may sariling gobyerno. Kaya pag may sarili kang gobyerno, may sarili kang hari. Amen ba? Alam mahal? Yun po totoo. Hindi natin expound masyado kasi mahaba. Pero sa history, doon po tayo babase sa history. 1929, doon po nagsimula na yung Vatican ay naging separate state. Hiwalay na estado, walang pwede makialam. May sarili silang pinuno. 1929 sa history. So, ibig sabihin, may sarili silang hari. Sino yung hari nila? Yung beast din. Amen? Nagsimula 1929 hanggang ngayon ay 7 leader ngayon. 7, bilangin. Kahit bilangin mo sa history. Alam natin mga pangalan, sino yung mga leader na yan, mga naging religious leader sa buong mundo. Pero marami yan sila, na mga 100 plus na yan mula itatag yung religion na yan. But, noong 1929, doon lang nagsimula yung himiwalay sila, may sarili silang batas. Kaya nagsimula na tawagin silang hari. Sa Biblia, tawag sa kanila hari. Pero sa mga tao, ang tawag sa kanila ay leader sa reliyon. Yan lang ang tawag sa kanila. 5 are fallen, and 1 is, and other is not yet come, and we come. And the beast that was, and the beast that was, and is not, even is the 8 and of the 7, and goeth into perdition. The beast, yung hayop, na siya, hindi siya, siya ay pang-8. Mula noong 1929, yung leader ngayon, itong leader na nandyan ngayon, na nagpanayasalita, na pwede ka na, hindi ka makapasok, wala kang vaccine, pwede lalaki, pwede rin magsama. Grabe, malala ang pagkademonyo niyan. Pang-ilan yan, yun na mahal? Mula 1929, pang-7 yan. Di talaga magkamali ang Biblia. Salamat sa malapit noon. Dahil pati sa history, nandyan, naka-record na mahal. 7, pang-7 yan. Ayan. And the beast that was and is not, even he is the 8 and is the 7, and goeth into perdition. Mayroon pa raw pang-8. O pang-8 na yata yan, nandyan ngayon. Mali lang ko ng computation. Basta, itong sinabi dito sa 10. 7 hari, namatay yung 5, and 1 is, and 1 is, 6, and 9 is ito kang 7. Pagdating sa verse 11, he is the 8. O, ito na. Yung, tapos na yung 7, mayroon, ito na nga yung pang-8. So, pinakalas na yan. Kaya, isa lang po ibig sabihin yan, na mahal,
isa lang po ibig sabihin yan, tayo po ay nasa huling panahon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag nasa huling panahon na mga anak ng Diyos, galit na galit po ang Satanas. Kaaway, galit na galit kasi alam niya na maikli lang kayang panahon. So, bawat ginagawa natin, atakihin niya. Bantay talaga tayo sa huling panahon dahil galit na galit ang kaaway. Lahat gagawin niya para sirain ang ating pananampalataya. Lagi sinasabi ng pastor, may binata pa kami, lagi sinasabi ng mga pastor, bantay ang mga Kristiyano. Number one weapon of Satan is deception, materialism. Materialism, matindi yan. Diba? Kaya nga, gagamitin niya ang material na bagay to deceive. Kung basahin na sa Biblia, minamahal, ang ating malapit nagsalita na maraming paalala, maraming warning sa material o pera kisa impyerno. Our Lord Jesus Christ gives more warning, the danger of money. He warns the people the danger of money more than the dangers of hell. Tignan mo? Mas marami siyang sinabi na paalala laban sa panganib ng salapi kisa impyerno. Sinasabi sa Biblia, kung babasahin mo, mas marami siyang warning sa material things more than hell. Ibig sabihin, yung material things, pag hindi ka mo maging wise dyan, yan ang magbibigay kapahamakan sa iyo. Amen ba? Namahal? Pero kailangan natin ng material, ha? We need money, ha? Pero basahin mo sa Biblia, yung mga hari na matatuwid sa Old Testament, hindi sila naghanap ng money. Hindi sila hanap ng wealth. Hinanap nila ang Diyos. Sinundan sila na maraming kayamanan. Amen? Ano ibig sabihin niya? Basta mabuhay ka sa panampalataya. Huwag ka matakot sa future mo. Magtiwala ka sa Diyos na buhay. Gawin mo ang kanyang kaloob. Hindi ka pababayaan ng ating malapino. Lalo kang pagpapalain. Pero ihinuli mo ang Diyos. Sinantabi mo ang malapino. Pinursu mo yung mga material things. Mawawalan ka na material. Pati Diyos mawawala sa iyo. Yan po ibig sabihin ng malapino na He warns the danger of money more than the dangers of hell. Yan po sinasabi. Pero hindi masama ang kayamanan. Hindi masama. Lagi binabanggit ating mga pastor sa kanyang mga pangangaral. Gusto nga niya ng malapino. Gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Pagpapala na galing sa Diyos ang hahabol sa iyo. Amen? Malinaw po yan. Kaya nga, kailangan, sabi nga ng malapin sa bansulatan, let us pray always. Lagi tayong manalangin para hindi tayo mahulog sa tukso. Yan, trabaho ng kaaway. Ang trabaho ng kaaway, sirain, pati pamilya. Yan ang mga trabaho niya. Family. Gusto niya destroy. Relationship, friendship. Magtatanim siya ng mga hatred, galit, mga evil thoughts, sinamahal. Mga pagbibintang sa kapwa. These are the works of the devil. Anong sandata mo para matagumpay ka? Prayer! Lagi kang mananalangin. Sabi naman sila. Pag nagkulang ka sa prayer, gagapiin ka ng kaaway. Kaya nga, tinuro na ating mga pastor. Tinuro lahat ating beloved parents in the Lord. Mulang araw pa, tinuro. Kahit kami sa meeting namin noong araw, lagi sinasabi, every week yan, tuwing Lunes, huwag kayong magkulang sa pag-prayer. Pati yung mga kapatiran, pinagbibili na natin mga beloved, dearest beloved parents in the Lord. Huwag kayong magkulang sa panalangin. Walang Kristiyanong matatag. Walang matibay. Pag nagkulang ka,
Walang mati. Sabi ni Pablo, huwag mo isipin na nakatayo ka, baka ikaw mabuwal. Wala. Walang matibay. Matibay ka lamang kung ang Diyos sumasayo. Ating mahal na Panginoon Jesus, sumasayo. Ang kanyang banal na Espiritu sumasayo. Paano mangyayari yan pag laging sumasama si mahal na Panginoon? Paano mangyayari? Lagi kang nasa mga tuhod mo. Lagi kang nagpupuri. Lagi kang mainit. Sumusunod sa mahal na Panginoon. Tinatanggi mo yung mga bagay sa sanlibutan. Mas mahal mo ang Diyos. You love God more than the pleasures in this world. Baliwala sa iyong kalayawan, wala na sa iyo, hiwalay ka na sa mundo. Ang hinahanap mo, kaligayahan na galing sa ating malapit. Paano makukuha ang kaligayahan na galing sa malapit? Sa pagsimba mo, sa pagdalo mo, sa gawain natin malapit. Ginugulo manak ng Diyos. Pagkuguluhin, magkakamag-anak, pamilya, pag-away-awayin, mga mag-asawa, mga anak, gawa ng demonyo yan. Labanan mo yan. You fast and pray. Mag-ayuno ka, manalangin ka. Pag ganyan nangyayari sa iyo, ginugulo ng demonyo ang buhay mo. Gusto kang sirain. Huwag kang papayag. Mahal, huwag kang papayag. Lumaban ka. Fight a good fight of faith. Lumaban ka. Dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan, ang kaligtasan ng pamilya mo, anak mo, magulang mo. Dyan nakasalalay. Ipaglaban mo ang panampalataya mo. Hindi huwag kang pumayag. Jesus is God. Jesus is Creator. Dyan, salamat sa mga Pinoon. Alam po ninyo, yung mga, kung mayroon man tayong katatagan at tinatamasa o panampalataya dahil sa tinuro sa atin, dearest beloved parents in the Lord. Amen? Hindi po sila nagkulang sa atin. Sa amin at sa atin, hindi po sila nagkulang. Until now, even in their physical weakness and inactivity, and yet, their spirit is always active. Inactive ang laman, but in spirit, aktibo na mahal. Amen? Praise the Lord. Kaya minamahal, hindi po sayang yung inumpisahan ng ating mga pastor. Ating beloved mama dear, beloved family, hindi po nasayang. At hindi natin dapat sayangin. Amen? Sundan natin ang mga yapak. Amen? O nang tinuro sa atin, sundan natin. Huwag tayo lumihis, sinamahal. Dahil ang kaaway, yun ang trabaho niya. Ililihis tayo sa tamang daan. Ililihis natin sa tamang daan. Sundan natin, nandito ka na sa tunay na pagpapala. Pinagpala ka sa lahat ng bagay. Huwag kang hiwalay. Sumunod ka. Sinamahal. Tatakutin ka ng kaaway, huwag ka matakot. Amen? Huwag ka matakot. Nalulugod ang mahal na Pinoon sa mayroong pananampalataya. Sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi malugod. Imposibleng maging kalugod-lugod sa Diyos. Dapat ang sumasampalatayang maniwalang may Diyos na siya'y tagapagbigay ganti sa mga masikap na mga humahanap sa Kanya. What are the ways of seeking the Lord? Ano ang mga paraan sa paghanap ng mukha ng mga Pinoy? Ano yun? Ito. Overnight, pagpupuri, hindi lamang dito, pati sa bahay. Dapat, pati sa bahay. Nananalangin ka, nagpupuri ka. Yan ang tinuturo noong araw pa ng ating dearly beloved parents and the Lord na mahal. Pag ganyan ka, ginagawa mo, minamahal, hindi ka manlulupaypay, hindi ka manlalamig, minamahal, lagi kang mainit. Narinig ko sa akin, minsan nagkakamali din tayo, minsan nagkakasala tayo, nagagalit minsan eh. Di ba? Pero, pag lagi ka nanalangin, nagsisisi ka, pinapatawad ka ng Diyos na buhay. Diba? Gaano kahalaga yung pagpupuri na iba hindi masyado pinalalagahan? Si David po, kilala sa Biblia si David sa pagpupuri. Kilala natin lahat, nababasa na lahat ng mga Kristiyano. Si David po ay 7 times a day nagpupuri, 7 beses. Ibig sabihin, hindi man literal na 7 beses, ibig sabihin kompleto. Dahil ang numerong 7 ay simbolo ng completness, perfection. 7 is the number of
completeness and perfection. Sabihin, perfect ang kanyang pagpupuri. Ang perfect na pagpupuri, ibig sabihin, ang kanyang panalangin na perfect, ibig sabihin, nakarating sa trono ng Diyos. Amen? Si David, nagkasala ba? Hindi. Nagkasala ba? Hindi. Lahat natutulog. Taas ang kamay. Nagkasala si David. Kung nagkasala, taas ang kamay. O yun. May natutulog. Meron mo natutulog, nagtaas ang kamay? Hindi. Alam ko gising kayo, hindi kayo natutulog. Diba ba? Si David po ay nagkasala. Ang bigat na kasalanan niya, bigat. Adultery and murder. Pangangalunya at pagpatay. Si David, pinatawad ba? Hindi. Pinatawad. Bakit? Laging nagpupuri sa malap. Lapakan natin malapay noon. Pag lagi ka nagpupuri, kalilimutan ng malapay noon ang mga negatibo mong nagawa. Ganyan si David. Tayo, nagkakamali din tayo. Kaya nga, pero pag lagi tayo nagpupuri, sabi natin mga pastor, sinabi natin mga pastor, pag lagi kayo nagpupuri, patatawarin kayo ng Diyos. Amen? Mabilis patawarin. Lahat naman kasalanan pinapatawad. Minsan, mabigat na yung pagkukulang mo, pero dahil lagi kang sumasamba ka, nagpupuri ka, pinapatawad ka ng ating mga Pinoon. Diba? So, praise the Lord. Ito lang po yung gawain na kung saan napakahaba na pagpupuri. Ito po. Hindi yan pa magagawa kung hindi po pinahayag ng Diyos sa tunay na manunggaan. Amen? Meron mga gawain, 2 oras lang. 2 oras lang. Buong gawain na yun. Makatulad din natin, mga Christians. Pag nagawain sila 2 oras, pinakamahaba lang 3 oras. Sa tunay na gawain ng Diyos, pagpupuri pa lang yan, 2 oras na. Umpisa pa lang ng gawain natin. Amen? Kaya, kung hindi po natin magagawa yan, kung hindi pinahayag ng Diyos, at hindi itinuro, hindi lamang basta turo, yung pagturo sa atin, kasama ang kapangyarihan, kaya natin nagawa. Amen? Kung tinuruan lamang tayo ng puro salita, hindi natin magagawa. Ang nagturo sa atin ay puno ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya naisabuhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi basta-basta ang tunay na mga ngaral. Patulad natin yung beloved parents. Hindi basta-basta. Bago mangaral yan, katakot-takot na panalangin. Bakit? Para ang bitawan na salita ay kasama ang kapangyarihan ng ating mga. Eh, pinagpala tayo na mahal. Bagamat tayo, hindi karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat. Kahit kami, hindi kami karapat-dapat. Para mangaral, para ilagay sa mga gawain. But because of the prayer of the man of God, tayo nandito, nagtamasa ng pagpapala galing sa ating malapay. Amen? Yung may mga may sakit, huwag kayo matakot sa sakit ninyo. Kaya kayo pagalingin ng ating malapay. May mga problema, mga weakest view, may problema kayo, kaya ilutasin ng mahal na Panginoon ang problema. Kahit anong problema, kaya ng mahal na Panginoon. Huwag ka lang tumigil. Magtuloy ka. Magpumilit ka. Pilitin mo pumasok sa makipot na daan. Marami mga struggles, may mga lubak. Pilitin mo! Sa dulo niyan, tagumpay. Alala ko yan, minamahal, kasi nga nung araw, kasama namin, sa Laguna, si beloved Brother Jimmy Tubis, yung binago ng malapay noon. Sama namin. Naging worker siya noon. Sabi niya, nung nag-worker na siya, bago sa ma-worker, pinakitaan sa malapay noon ng, sabi niya, dinala siya ng anghel. Ito hindi pa naginip. Vision talaga. Dinala siya ng anghel. Sa isang lugar. Doon siya nilagay sa 2 bato na napakalaki. Pati yung katawan mo, hindi kaya ipasok. Sabi ng anghel, pumasok ka dyan. Umiiyak siya kasi sabi, paano ko makakapasok dyan? Yung bato yung pintuan, ang lalaking bato. Kahit yung siko niya hindi makapasok.
ang liit ng butas. Sabi niya, pumasok ka dyan. Umalis ang anghel. Binitawan siya. Iyak siya ng iyak. Paano ko makapasok? Ginawa niya, nagpuri siya, umiyak siya ng umiyak. Ilang oras siya nagpupuri na nanalangin. Kasi hindi nga kaya makapasok. Wala sa pupuntahan kundi, Diyon lang ang daanan niya. Puri siya ng puri at umiiyak na nanalangin. Pagdilat niya, yung bato ay naghiwalay, yun na mahal, at nakapasok na sa salo. Di ba? Isang aral. Maraming masikip tayo dinadaanan. Yung pang-aral. Pag lagi ka nanalangin, nagpupuri ka, yung dinadaanan mo, masikip man yan, paluluwagin ang ating malapit para magtagumpay ka. Amen? At pagpasok nung nakita niya, mangha-mangha siya dahil puro tubig na napakalinaw. Nakita niya mga isda lumalangoy. Yun na yung river of life. Ganun ang paglilingkod sa Pinoon. Dito sa atin, hindi po nawawala ang mga kapighatian natin. Araw-araw mayroon tayong mga pagsubok. Ngunit, huwag mong tingnan yan. Tingnan mo lang ang pangako ng ating manapay. Amen? Tingnan mo ang sinasabi ng mga sulatan. Tingnan mo ang pinangaral natin with dearly beloved parents and the Lord. Lumayo ka sa kasalanan. Anak, lumayo ka. Mga kapatid, lagi binabanggit, lumayo ka sa kasalanan. Iwasan mo ang kasalanan. Marami kasing kasalanan sa mundo. Kahit anong ingat mo, pero may mga kasalanan, hindi ka mamatay. May kasalanan, hindi ka mamatay. Mga anak ng Diyos, minsan nagkamali tayo, kasalanan, hindi ka mamatay. Kaya nga tayo lagi nagpe-fellowship, mayroon tayong mga pagpupuri, may panambahan tayo palagi. Bakit? Para yung ating mga pagkukulang, lilinisin ng ating marapay. Amen? Kaya, mahal, nandito na po tayo sa end time. We are leading into the rapture and then the millennium. Papunta na po tayo dyan. Mahal, yung iba po hindi naniniwala. Parang wala lang sa kanila. Pero sa mga katulad ninyo na hahanap talaga ng kaligtasan, alam po naniniwala tayo lahat na tayo'y nasa huli ng panahon. Amen? Kaunti na lamang, kung ano lang nasa atin, hawakan natin. Inaay na sabi naman sa latan, anong nasa iyo, hawakan mo. Ibig sabihin, anong natutuhan mo, isa buhay mo. Yun na yun. Amen? Diba? Say, praise the Lord. Yun na yun. Tayo, kahit anong mangyari, sinabi ng panangsulatan, basta totoong anak ka ng Diyos, ano sa tunay ka na gawain ng Pinoon, pag nandito ka sa tunay na gawain, totoong anak ng Diyos ka. Kahit ano mangyari, kahit saan ka nandoon, hindi ka pababayaan ng ating malapit. Ililigtas at ililigtas ka. Kaya wala tayong takot. Kahit saan tayo nandoon, kahit saan tayo pumunta, wala tayong takot. Dahil pagtawag mo sa malapit noon, nandyan ang kamay ng Diyos. Habang tayo maawit, isang awitin, bago tayo manalangin sa ating malapit noon. Hallelujah. Misayaw natin. Awitan ang ating malapit noon. Na hindi po tayo dapat malungkot, magsaya tayo. Dahil tayo dumarating sa Kapaskuhan na kung saan ating pinagdiriwang ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating mahal na Jesus. Hindi akalain ng mga tao na yung bata na pinanganak sa abang-abang lugar, yun pala yung hari ng mga hari. Yung pala ang Panginoon ng mga Panginoon. Anak ng Diyos, kayo pinagpala. Lahat kayo, mga nandito, lahat ating kapatiran na niligtas ng Diyos sa magitan ng pangaral ating dearly beloved parents and the Lord, pinagpala kayo lahat. Amen? Kaya walang dahilan na hindi tayo magsamba, magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Habang umawi tayo na. He will carry. Sa English din, sa Tagalog. Habang tayo mawit, minamahal yung mga may sakit, may problema, patuloy lang po kayo makipag-ugnay. Mamaya manalangin tayo. Gagaling po ang iyong mga sakit. Purihin natin. There is no problem to be
God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. No storm Too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. He carried the weight of the world upon his shoulder. I know my brother that he will carry. Agana, isa. Kahit pag-iyong kay dilim, pagliliwanagin. Yes, Jesus, hallelujah. Bawat kalungkutan mo'y Kanyang papawin. Kung ang sala ng tao sa krus, Kaniyang tinubos. Sa buhay mo'y naginang karamay ang Diyos. Gaano man kabigat Lahat tayo magsisisi habang tayo ang iyong magsisisi suliranin. po tayo lahat habang tayo Hallelujah, hallelujah. Sing taas na undong Kaniyang matitinan. Taas natin mga kamay natin. Hallelujah. Kahit pag-iyong kay dilim, pagliliwanagin. Bawat kalungkutan mo'y Kaniyang
Gusto natin, mga Panginoon, pagbalik niya, mainit tayong lahat, naglilingkod sa atin. Kung nalalamig tayo, gawa ng kaaway, gumagawa sa mga kadahilanan para tayo manlupaypay, ngunit, wag na wag kang susuko. Do not surrender. Patuloy kang manalangin, magpumilit. Mararamdaman mo ang presensya natin. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong hayaan na lalabas ka sa gawain na hindi ka man lang nakadama ng banal na Espiritu ng Pinoy. Lahat tayo ginugulo ng kaaway. Ngunit, pag nagpupumilit ka, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Jesus, hallelujah! Hallelujah, 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 Jesus! My God, hallelujah! God bless you, beloved saints. Hallelujah. Lahat po tayo, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran, lahat po tayo magkaisa, minamahal. Di natin alam ano na po mangyayari sa araw. Bukas sa darating ng mga araw, di natin alam. Alam na po natin ang ngayon na mahal. Nakakatiyak lamang tayo na tayo'y kasama kung tayo'y laging nakakadama ng banal na Espiritu ng ating. Baliwala ang mga bagay dito. Baliwala mga kayamanan sa mundo. Hindi yan may kumpara sa gloria na naghihintay sa anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo magsisisi, minamahal. Minsan naman kaluluwa natin parang madilim sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, may mga bara sa mga puso natin sa ating paglilingkod. Kailangan natin magsumama, magsisi, para maalis yung bara na yan, para bababa ang matamis na presensya ng ating malak. Magsisisi tayong lahat na nandito, minamahal. Sunundahin mo na, Pastor, bago tayo manalangin. Upo na kailangan masalangin. Saan man nagkulang ay sa amin. Saan man kami nagkasala sa isip, salita, sa gawa. Linisin mo kami lahat. So nang dalangin ang aming ginagala na Pastor. Forgive our sins, O Lord. Make us pleasing in your eyes. Forgive iniquities. Forgive our sins, Lord. In Jesus' name. Hallelujah in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Lahat po tayo, pinakausapan po natin lahat na magsisi po tayo na mahal. Hindi natin alam. Ang panahon, baka mamaya, baka bukas, dadagitin na banak ng Diyos. Makakatiyak lamang tayo kung lagi natin maramdaman ang presensya natin. Yan ang selyo ng ating pagsama sa langit, selyo na ating pagtutubos. Walang iba ang matamis na presensya, ang banal na Espiritu ng ating malapinon. Kaya, kahit ano mangyari, pag sumikapan mo yan, kahit anong araw, damahin mo yan, minamahal. Yan ang selyo ng iyong pagtutubos para tayo makasama, magmamana ng buhay na walang hanggan. Minsan may mga trials tayo sa spiritual. Hindi mo madama ang presensya ng Panginoon. Trials sa spiritual yan. Ibig sabihin, magsumikap ka. Pilitin mo! Hallelujah! Pilitin mo. Lahat tayo, pipilitin natin.
Hallelujah. 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 Pilitan mo, minamahal. Pilitan mo. Pilitan ang pagpuro mo sa langit. Pilitan na naman makipot ang daan. Pilitin mo! Hallelujah! May Diyos, na magamit patuwid naman ang Panginoon. Hallelujah. Hanggang dapat papurihan, dapat sasabayin ang likuran. Ikaw yung wanted, Lord, you're wanted. Worship forever and ever, oh my Jesus. Thank you, the Lord, oh my Jesus. Pag hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, bulay-bulayin mo ang mga ginawa niya sa'yo. Alalahanin mo, dati-rati, na nasalusa ka ng kasalanan, dati-rati, naghihirap ka, ngayon pinagpala ka, bulay-bulayin mo ang kabutihan ng malapit. Alalahanin mo na inibig ka niya. Bulay-bulayin mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahan loob. Para ma-revive ka, para maramdaman mo ang presensya natin, malapit. Yan ang kayamanan, hindi kaya agawin ng sanlibutan. Hallelujah! Kayamanan, hindi kaya bayaran ng sanapi. Kayamanan, hindi kaya pantayan ng mga bagay na material sa mundo. Napakadakila natin, malapit. Sino ba tayo? Tayo mga basahan lamang. Ngunit tayo, pinili ng ating malapinon. Pinili ka! Pinili tayo ng Diyos na buhay. Sino tayo? Walang nothing. Walang-wala tayo. Inamahal, walang-wala tayo. Walang-walang kabuluhan tayo. Ngunit ngayon, anak tayo ng Diyos. Tagalangit. Pinagpala ka. Inamahal, yan ang isipin mo. Purihin na natin. Pinapalapakan natin natin, mahal na Jesus. Serving the Lord is a total sacrifice. Ang paglilig sa Malapinan, may kasamang sakripisyo talaga, minamahal. Minsan, para napapagod na tayo. Minsan kahit ako sarili ko, sabi ko, Lord, napapagod na ako. Minsan, kaunti lang ang tulog. Maraming mga gagawin, mga duty. Minsan sabi ko, Lord, napapagod na ako. Pero pag naramdaman ko, presensya sa Malapinan, nawawala ang pagod. Hallelujah! 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 Totoo! Ang Banal na Espiritu, malapit. Napapagod man tayo sa physical, ngunit ang ating espiritu ay malakas sa harapan ng ating malapit. Malakas ang inyong espiritu sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Kung wala na mga baguhan, manalangin tayo. Walang baguhan, manalangin tayo maging sa mga nanonood sa kailang mga tahanan.
Ano ang problema ninyo? Kaya dotasin ng Malapino. May sakit kayo. Kahit anong klaseng sakit yan. Cancer, leukemia. Dito, ang daming gumaling cancer. Heart disease. Pinagaling. Ang dami dito, minamahal. Kayo nanonood. Kaya kayo pagalingin. Believe. Sumampalataya ka sa ating Malapinon. Upo na kilama sa langit. Kami lumalapis sa trono ng biyaya. Sa unang dalangin, ang aming ginagalang Malapastor, the end-time prophet, our loving God. Lahat mo ng mga kapatiran may sakit, 10 ng mga nanonood, ano man kailang mga sakit sa buhay, leukemia, TB, diabetes, heart disease, psoriasis, cancer, pagalingin mo sila. Wala imposible sa iyo, Malapinoon. Sa magitan ng mga latay, kami pinagaling. Ang may mga problema sa hanap buhay, pagpalain mo sila. Solve the problems, oh Lord, we pray. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, aming sinasaway, lahat gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, demonyo ng diabetes, heart disease, psoriasis, lumayas ka. COVID, lumayas ka ngayon din. Falak ng Diyos. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Makahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Magaling na kayo naman. Naniwala ba kayo? Magaling na kayo. Lutas ng problema niya. Sumigat tayo 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin mga Pinoon. God bless you so much naman. Makaupo muna kayo. Purihin natin mga Pinoon natin. Meron po tayong special offering. Kailan matatapos itong special offering natin? Kailan matatapos to? Lagi na lang tayo mayroong special offering. Sana matapos na to. Amen ba? Ilang mahal? Gusto nyo matapos na? Taas ang kamay gusto matapos na sa special offering. Tapusin na rin natin mga project natin. Para matapos na special offering natin. Amen ba? Inamahal. Pero inamahal, sa banal na kasulatan, the more you give, the more you will receive. Amen ba? Inamahal? Talagang, sabi nga ng isang mangaral, hindi naman matatapos yung mga trabaho natin, yung mga ginagawa natin. Matatapos lang yun pag rapture. Amen ba? Isa sa mga dahilan pala, bakit lagi tayo nabibigay sa Malapinon. Isa sa mga purpose pala, bakit inutos ang Biblia, para ang mind natin mawala doon sa mga bagay sa mundo. Isa pala yun. Kasi pag lagi ka nagkakalob sa Malapinon, ang mind mo lagi na sa Malapinon. Mas mahal mo sa kaysa bagay dito sa mundo. Yun pala isa sa mga dahilan bakit lagi tayo nagkakalob. At ang pangako naman ng Panginoon, ibabalik sa'yo. Amen? The just shall live by faith. Huwag na huwag kang mabuhay na hindi sa panampalataya. Huwag na huwag kang mag-ipon. Sabi ng Biblia, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Pag nag-ipon ka ng kayamanan sa lupa, mawawalang ang tiwala mo nandoon sa mga bagay sa lupa. Pero pag sumasampalataya ka sa Diyos, lagi na sa Kanyang tiwala mo, tiwala natin, at yung bagay na kailangan mo, iyan naman ay kusang darating at ahabol sa atin. Amen ba? Purihin natin mga Panginoon sa ating special offering. Hindi lang po yung pilitan, hindi po yung pilitan naman. Yan po ay voluntaryo lamang para po matapos na po yung mga ginagawa natin dito. At araw-araw po may ginagawa kami rito, mga nagpipintura sa likod, mga tirahan, ano pa dyan. Lahat yan. Pero alam ko isang araw ay matatapos din po yan. Ano na mahal? At yung beloved Brother Romy Villamor sa ating special offering. Sa beloved Brother Rome, nandiyan ba? Nandiyan ba? Wala. Beloved Preacher Brother Orlando Magaling. Mahal. Nandiyan po yung offering cloth natin para sa special offering po natin. Nalangin po tayo. Beloved Preacher Brother Orlando, parang malapit. Amen, praise God. Mga minamahal tayo magkaisa sa mga nalang para sa ating special offering. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalan namin pinakamamal pa ng Jesus. So, nagdalaan po namin beloved Honorable Pastor Will Diaz Sadometa, mga Panginoon Jesus. Narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, langsan mo po ang bawat pagkakalob namin special
offering. At mahal Panginoon, sa bawat masayang magkaloob, mahal Panginoon, patuloy mo pong pagpalain. At mahal Panginoon, sa hindi po makapagkaloob, dahil sa kawalan, bigyan niyo po silang pagkakataon ng hanap buhay. Pa sa susunod ay makabagi po sila sa pagbibigay nito. Patuloy niyo po kami pagpalain. Ito po ang samot dalaan namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Ang ating pong Christmas Thanksgiving ay bukas na po. Amen ba, inamahal? Alas 8 ng umaga ang umpisa po nating pagsamba para maaga po tayo makatapos sa ating panambahan dahil mayroon po tayong Christmas celebration. Umulan, bumagyo, tuloy po yan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At yung mga ano na po ng ticket, nakabili na, huwag niyo iwawala yan dahil baka mabunot yung pangalan niyo. Nandiyan po yung mga prices po ninyo. Mga pinagbilhan ng mga ticket. Napunta po yan lahat sa ating mga papremyo po para sa inyo. Kaunting kaunting kasiyahan natin after ng ating pagsamba sa araw ng bukas. So, salamat sa Panginoon. Kanina nga, mayroon na nagdala dito ng mga juice. Beloved Sister Elma Galvez, so much po. Ang daming juice dinala dito. Nandun, tinago namin. Tinago namin, baka pistahan ng mga bata rito. Nilak namin doon, minamahal. Punin natin, mahal na Panginoon. At God bless you so much. Salamat. At kanya-kanya po tayo ng baon. At saka maglagay po tayo ng malaking lamesa dyan. Dala kayo ng extra, mas maganda para po makashare naman tayo para sa iba. Amen? Puri naman at ating malapin noon. At for more announcements, lumako man natin sa ating closing prayer. Beloved, Padre Jaime Dimapi, nandiyan po? Wala? Ay, kayo na lang po, beloved. Wala ba? Beloved Richard Barrio Orlando. Amen. Praise God. God bless po, beloved of the preacher, beloved Freddy Asis. Mga minamahal, tayo magkaisang manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos, sa mga banal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa unat dalaan po namin, beloved Honorable Pastor, with the Salomita, minsan ng pamahal Panginoon, kami nagpupuri yung pasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo sa aming Friday Overnight Prayer. Mahal Panginoon, maraming salamat po sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa uling bahagi, mula po sa pag-aawitan ng mga makalangat ng awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patuto at pasasalamat, maging sa mga naging awitin po ng aming beloved choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng kasampung bahagi at mga handog, at maging sa pagkilos ng iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat mga Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan ngayong gabing ito. At mga Panginoon, minsanan pa kung paano mo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat sa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at malawalhati. At mahal Panginoon, magyang pagulan po mahal Panginoon, pawiin mo po mahal Panginoon sa aming pag-uwi. Mahal Panginoon, ito po ang samot dalaan namin sa matamis at mga Panginoon pangalang Jesus. Amen. Praise God. Ang ating webcast, alas